Pilipinas, ang oras alas 9:08 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, and Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito yung programang Executive Session. Live na live po kami Sabado ng umaga dito sa ating Star City. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Samahan niyo po kami, gamamay kasabot kalahati. Siyempre, dito po rin yung barkadang sesyonista, walang iba. Senator J.B. Ejercito, paring Edabier, and paring Pao Camino. Good morning, boys! Morning. Good morning. Ayun, talagang, parang uminit yata ito nakaraang linggo, no? Medyo mainit, kumisan, biglang uulan naman. Talagang, Pero parang ano pa rin. Mapasok bang bagyo? Pero IG, kulang pa rin yung ulan eh. Kasi ang worry ko rito, yung Angat Dam, lowest ever na yung level niya. Ngayon ba? Lowest na ba ngayon yung Parang Angat? nabasa ko. Naku, Kaya yan. sana kung umulan man, sana matagal at sana doon pumunta. Siyempre, naalala ako. Alam mo, Kumbaga, dapat napag-usapan ngayon, natin June yun, Napag-usapan natin kasi ang Na-extend yung El Nino eh, no? Parang diba? El Nino na talaga. Yung issue na yan, Sen JB, nakadikit yan, doon din. Siyempre yan yung mga dam natin, nag-produce din ng electricity yan di ba? At ito nga, ito nakalipas na linggo, na napakalaki at napakabigat na balita, ang Pilipinas na po ang may pinakamalataas na presyo ng kuryente sa buong ASEAN. Tayo na pinangmataas. Mas mataas pa nga tayo ngayon sa Singapore. Ang presyo na natin, average rate natin, 12 pesos 43 centavos per kilowatt hour. Ang laki, sobrang mahal. JB, kaya nga, di ba, nagsalita ka nga noong nakaraang linggo at sinabi mo na oras na siguro na talagang reviewin o repasuin. Ano ba ang kailangan ang dito EPIRA. talaga? Ano ba kailangan sa JB? May amendatory law ba? Well, ano ba ang dapat gawin dyan? Well, marami tayong self-inflicted wounds ika nga, dahil sa isa na itong EPIRA na dapat ma-review kasi intention naman yan nung pinasay noong 2001. Actually, pinasay yan June 2001, minadali yan after nung assumption ni GMA, wala pa 6 months, naipasa na. Yan lang, just for the record. 2001, pinasa yan. Ang intention, to privatize all the Napocor power plants, meaning yung state-owned. Alisin ng gobyerno, gawin ng privado. Okay. I-privatize lahat ng power plant na pag-aari ng gobyerno, which is Napocor power plants. Para to encourage. Tapos yung Transco, yung distribution, daw, yung Napocor, ginawang distribution, yung Transco, ginawang privatize. Pati yung NGCP, di ba? NGCP na ngayon, yung dating Transco. So, ang intention niyan, i-privatize ang power industry, from power generation to distribution, etc. Para ma-encourage yung competition tsaka mas efficient. Maganda intention. Hindi, ang bottom line nga yun, di ba, si JB, bababain ng kuryente, yun ang sinasabi nila noon, di ba? 20 Exactly. years ago, di ba? Hindi, kaya nga encourage competition kasi dati monopoly daw, kaya nadidikta ng presyo. Kaya pag may competition, pagandahan ng presyo. Bababaan. So, nangyari yung privatization. Nangyari yung competition. Ang di nangyari, pagbaba ng presyo. Naiwan pa rin, Naiwan ng presyo. Pa rin, Ngayon. Kaya, IG, ang lungkot ko, alam mo naman, tinatulak ko ever since yung pagpasok ng foreign investments. Dalawang bagay, kaya ang foreign investments pumupunta sa Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, hindi sa atin, kasi unang-una, yung poor infrastructure natin, na pag-iwanan tayo sa infrastructure na paulit-ulit ako dyan. Pangalawa, tayo ang pinakamataas na presyo ng kuryente ngayon sa ASEAN. Yan ang dalawang sabi mo nga tama, sabi mo, Sen JB, na yung presyo ng kuryente,
ito yung nagpapaunaan ho sa atin pagdating sa ekonomiya, no? Di ba? Kasi hindi tayo makaalpas dahil halos lahat ng industriya na kailangan natin ipasok dito, nangangailangan ng kuryente. Pag mataas ang kuryente mo, factory, lahat ng mga factory na gumagawa ng kung ano-anong bagay, lahat yan gumagamit ng kuryente yan eh. Di Pero ba? alam mo, Sen JV, alam mo yung amendment ng batas, masyadong matagal pa yan eh. Natagal pa yan. Makaka-encounter ka ng lahat ng klase ng opposition dyan doon sa big business. Ngayon, ang pwedeng gawin talaga ay bantayan itong ERC na dapat nagbabantay doon sa Dapat interest ng ginagawa public, nila yung, yung public ginagawa interest. nila yung Ginagawa nila yung trabaho nila. Like ngayon, kahapon, I was informed na meron daw rate hike petition yung Meralco dyan na magtataas ng mga 74%, ha? Oh. In addition to, ito po ay sa distribution lamang, yung component lang na Meralco. 74%. Ha? Nasa ERC yan. Yan ba papayagan nyo na naman ERC? Ano idinadahilan? Pakinggan nyo yung nagsasalita sa ERC. Sino mga ba pangalan? No? Sino? Si nirarason, si Juan? Attorney Juan. Attorney Juan? Ang inirarason ay dahil daw sa mataas na presyo ng gas. Boss, pag tinignan mo kung ano ang ginagamit natin para sa kuryente, ang pinakamataas dyan yung coal. Oo, coal Diba? tayo. Oo. Coal Oo. at saka yung natural gas, mga 60% yata, 65% yung coal, Oo. mga 15 to 20% yung natural gas. Boss, yung gas and diesel, baka 1% lang. Oo. So yung sinasabi niyong basihan, di ba, ng pagtaas, hindi totoo. Di ba, tignan niyo mabuti, sino ba yung kwan dyan? Good morning, Kong. Si Yung baga bigat. Francis Francis Saturnino Juan. Yan ang una ninyong bantayan, di ba? Pero mo 74% increase ina-apply ng Meralco, ha? Bigat, Dok. Ramdam na Laki ramdam na nun, yan. 74%. Ngayon nga, hindi Ramdam na ma-explica. ramdam na yan. Hindi nga ma-explica ng Meralco bakit nagtataasan yung bill ng kuryente. Di ba lahat at saka- umaangal, nakikita nyo naman eh. Oo. At saka bukod doon, nagkasabay-sabay. Well, sabihin na natin na may epekto rin yung US-Iran war, yung Middle East crisis. Pero yung pag-breakdown ng mga power plants, pag nag-red and yellow alert, syempre bumababa supply, tumataas ang demand, Oo. tumataas ang presyo. Pero So, ang power yun mix ang kasi dapat natin, tignan. di ba? Sin JB, ang power mix natin hindi naman dependent sa fuel eh. Dahil sabi nga ni paring Ed, ang malaki nating component paggawa ng kuryente, coal Hindi, pero may plants may tayo, epekto di ba? rin ng konti. Pero ang sabi ko nga, Hindi yung, 74%, di ba? pero ang problema, yung breakdown ng mga Breakdown. power generators. Ano no? yung mga unbundle Yung na pagkasira. lahat? Ganon. Yung pagkasira. So, anong nangyari? Ilan na ba yung may pangako last year no, sa SONA na 200 na yung power plants na on the pipeline na itatayo by this year dapat. Pero 31 lang ang online no ever since. So kailangan mag-fast track tayo doon. Maraming masalimuot itong problema ng power industry pero maraming kailangan. Alam mo, Una-una siguro 'yun, Oo. yung power generation, yung paggawa ng power plants kailangan bilisan para magkaroon tayo ng supply. And second, yung EPIRA, kailangan ma-review na talaga. Kailangan Matagal na, talaga, matagal na dapat na-review yan. Kung pinag-usapan i-refresh namin mo kami yung EPIRA. kanina, sabi ko yung IPIRA mas matagal. Di ba? Kasi kailangan matagal pa yan. balakasin yung bagong batas eh. Pero ang pwedeng madalian, kailangan lang tutukan natin tong ERC na ito. Gawin yung Diba? Ang isa dito, yung pinagbabasihan ng rate yung performance-based Tsaka yung o yung dating return on rate-based. Matagal lang issue yan. Ang ERC is deadly wrong. Talagang maling-mali. Oo. Yung kanila, maski na yung sinasabi nila Magtanong ka dun sa mga power players, alam naman nila kung kaninong bata ito nakaupo eh. maski na sasabihin mo na yung performance-based, pinapayagan kasi nagkaroon na ng dalawang Supreme Court ruling. The original Supreme Court ruling and remains so is yung 12% return on rate base. Ngayon, yung sinasabi nila na magkaroon ng flexibility performance based sa rating, ang nakalagay pa rin doon, performance-based rating, yes. But there is a limit to the return, which is the limit to the return remains 12%. Alam mo, ang bottom line dito, Sen JB, Kung Jonat, paring Ed, paring Paong, ang bottom line dito, yung industry na cartelized na. Yun naman ang katotohanan dyan. Di ba? Nagsasama-sama na The sila. EPIRA was precisely meant to do it. To be so. cartelize it, to cartelize yes, the energy yes. sector. Because ang EPIRA, ang ginawa ng EPIRA, tanggalin ng gobyerno out of the power sector. Yun ang ginawa ng EPIRA basically. After that, yung sinasabi kanina ni Sen JB na hinati-hati na into sectors in the hope
na magkakaroon ng competition in these sectors, meaning power generation, transmission, etc. Monopoly pa rin yun. Sila rin may ari Sila nun rin yun. Tsaka kung Jonat, ang dapat patunayan yan, yung collusion yung collusion Yes. ng power generators sa distributor, dapat walang ganun eh. Kaya lang, hindi ginagawa ng ERC. Isipin mo, trabaho nila. Kasi nasa batas Isipin na. mo, Sen, paring Dodo, paring Ed at Pau, isipin mo ang sinabi natin noon, sige ganito mangyari, iayos natin lahat to, at mawawala na pati yung utang ng gobyerno na inutang natin para itayo lahat yung mga operasyon na yan. At wala na yan. Hanggang ngayon, nagbabayad tayo Ano doon ba? Uy, pisam nga. Nandiyan pa yung pisam eh. Oh, Yung mga kooperatiba lang, yung mga electric cooperatives na binail out, di ba? Binigyan ng maraming subsidiya Subsidiya, at hanggang budget. Imbis lumitang utang, andyan pa rin yan, lalong lumaki. ganun ba? Lalong lumaki. Ang point lang naman dito, yung industriya talagang susubukan yung kumita. Of course. Ngayon, ang kailangan dyan, yung gobyerno, lalo na yung tao mong ilalagay dyan, di ba? Yung public Bantayan. interest ang nandyan, Bantayan. hindi yung interest ng big business. Di ba? Tama. Kalokohan naman yan pag sinabi nilang hindi nila tao yan. Alam mo, walang motivation o walang oportunidad na magpasok ng iba kasi una, dahil nga cartelize yan, lilimitado nila yung pagpasok. Gusto nila, konti lang sila naglalaro dyan. Imagine sa nakakita. Hanggang ngayon ba naman, meron na tayong mga planta, nag-yellow alert pa tayo sa Visayas. Actually, gusto ng mga power producer yung nag-yellow alert. Bakit kamo? It's in their best interest sa mga power producers, to keep the supply very low. Bakit? Kasi kapag konti ang supply, yung kanilang generate, kahit anong i-generate nila, 100% nabibili. Mataas pa ang presyo ng pagkabili. Pero Diba? Pero pag dinaasan mo kasi, dinamihan mo ang Yung supply. magsusupply, meron ka na excess dyan. No, di ba? No, but Yan ang government... problema. Kaya ayaw nilang palakihin. Pero government is not without any kind of Recourse. recourse or authority. Oo. Ang Pwede nila problema sabihin niyan- yan. Pwede nila sabihin yan. Ganito. Ang ang halimbawa, government can always say, ngayon yung mga bumabanat tungkol sa nuclear, ito na. Nandiyan na, $2 billion ang ating investment dyan sa nuclear plant, sa Bataan. Papalakarin ko na yan. Government will now hold it. Why is government not doing that? Government na sinasabi nila, dahil daw ng EPIRA, ganito, ganyan. Hindi totoo yun. Alam mo, Government can do it. Kung, mga kapatid, ang totoo naman, di ba, bukod dun sa halos may monopoliya, duopoly o cartelized yan, ang punto dyan, pati yung umuupo sa ERC, bata nila. Yes. Ganun naman Bata kasimple mali. yan. Sa lahat. Sa lahat. Hindi lang itong administration na to. Oo. Huwag tayo magbulahan. Di ba? From way back. Ang problema, kung sino yung gustong bata ng big business, ilalapit doon sa kung kanino sila malapit na presidente at ipa-appoint. O, di kontrolado na nila yun. Ganun Lahat naman. yung approvals dumadaan sa ERC. Pag hindi nila gusto, alisin nila. Isipin mo ang ERC. Hanggang ngayon, tanongin mo sa kanila, ilan ang ginawa ninyo, sa rate increases, ilan ang ginawa ninyo na final na authorization na for rate increase? Karamihan sa kanilang rate increases, provisional pa nga eh. Hanggang ngayon? Provisional ba? Nagiging final. Nagiging permanent na. At saka pag tinignan mo yung performance-based, Tignan mo. sobra yung kinokoleksyon. Hindi ba nag-order nga ng Nag-refund ng refund. Kasi sobra yung sinisingil. Kasi, yung sinasabi nga ni Sen JB, yung performance-based, yung mismong i-regulate mo ang rate, ang magsasabi, ito ang aking sa pantaha na this year ito ang aking gagastusin. Hinuhulaan nila eh. Hinuhulaan nila yun. Sila na Kasi gano'n. mag-project sila ng mataas para makoleksyon nila. Yes. Sila magdidikta. Anyway, sabihin, meron naman Mayroon decision namang na i-refund naman eh. Diba? Sobra. Meron eh. Oh. But in the meantime, Sigil muna kami. yung Gamitin taong muna bayan namin ng yung pera nyo. nahihirapan. Parang ganun. Pero Nako. bago lang tayo malihis, itong ERC sa mamumuno Nino, Chairman Juan Saturnino. Saturnino. No. Saturnino. Oh. Tignan mo maigi, ito daw increase na petition na final ng Meralco. Ito, babantayan ka namin dito. 74%? 74%. Ramdam na ngayon. No? Ang bigat. Sen, Masyadong mabigat. itong tatlong to, number one, Meralco, which is only one of the 127 power distribution utilities.
Number one. Ang kanilang EBITDA, Oo. 86 billion Ganun. this year. Wow, ha? Ang laki, ha? Oh. Tapos, ang after EBITDA, 43 billion ang kanilang 43 Neto, billion. net. Neto. Naku, Saan ka talagang- kukuha ng ganun na Tubong Grabe, lugaw. no? Tubong lugaw yun. Oo. Oh, So, Jonat, isama po yung NGCP, na Iba pa dating yun. Transco. Meron pa, No? oh. Na ito, nabili na nga ng 40% Oh. ng state-owned State Grid Corporation Ng, of China. China, oh. No, na ang sabi nila, i-invest nila sa infrastructure para gumanda, maging efficient. Oh. Ang nangyari, 90% kinukubra, 10% lang din na-invest sa infrastructure. Kaya nagluluma na, nagmamahal din at nagiging unreliable. Talagang... Tatlo Yung yan. security, national security, ano pa? issue yan. Issue. Issue yan. Oo. Tsaka Sen JV, Tatlo pwede yan, mo bang tatlo. Number one, yung utilities. Ganyan. Pagdating sa mga electric co-op, halos ganyan din yung kanilang rate. Number two, Aboitiz. Aboitiz, ha? Oo. Sa power. Ang kanilang EBITDA this year, Oh. 76 billion. Oh, puro billion, no? Wow. Laki, no? Oh, Grabe. ngayon, Oh. ito, ano bang aside from being a power generator and a power distributor ang Aboitiz, ha? Sila rin yung ancillary services. Tanungin mo kung ano yung ancillary Yung downstream. Ang ancillary services, maski na hindi mo Kanina pa gamitin rin. yan, Oh. Bayad. maniningil ka. Ganon? Parang systems loss. Ganun. Kung Mga systems laws, mga... Sen JV, Oo. ito tingnan natin. No? ERC, pwede ba? Di ba merong over collection ng Meralco na nasa mga 40 billion? May Tama ang refund. recollection ko, ha? May Ba't refund. hindi mo i-offset? Ang tanong ko, gaano na ba dyan ang naisole Ibalik. bago nyo payagan? May sobra pa nga kami sa'yo, mga koleksyon ka na naman ng 74%, Meralco. Itataas na naman. Itataas mo na naman. Lalagay namin sa billing mo yan. Hindi ganyan na nga. Pero para malaan natin, Parang meron ano, bang no? audit dyan na yung bang sinabi ng ERC way back 2021 or 2022 na isauli na 40 billion na isauli na ba? Yan pang isa na nakalagay doon sa Supreme Court ruling. Ang nakalagay doon sa Supreme Court ruling ay continuing audit. Nung ng kanilang mga books. Mga books. Power companies. ang mga Power companies Oh. sa COA. Mabuti pa ang water utilities finally they have come to terms with the 12%. Ganon. Tinanggap na nila. Wala silang magagawa, sinabi ng Supreme Court. Parang ang dami nating self-inflicted wounds, Oo. no? Alam mo, nung nangyari mga brownout nung late 90s, early 90s, nag-emergency power si Pilar Ramos nun. Di ba? May ginawa naman para mapabilis yung paggawa ng mga power plants. Yes. Ang problema naman, pinasa natin ng ilang taon yung PPA. Oo. Di ba? Tsaka yung IPP, yung Independent Power Producer, tsaka Purchase Power Agreement na kahit na hindi natin ginagamit, binabayaran natin. Yes. No? So ilang taon, yun naman ang pinasa natin. Tapos ngayon naman, pinasa ko, dapat siguro kung John mag-refresh, yung EPIRA, kinuwento ko, Oo. pinasa yan June 2001, parang pinas break. 6 months after na nag-assume si GMA. Yes. Mukhang pagbibigay doon sa mga tumulong sa yes. kanyang Bayad utang. bayad utang ito baka lang kasi 6 months 'di ba ito yung may envelope paalala mo yung sira Yes. kay Sobrang, magtubo na tagli 500,000 isipin mo tagli 500,000 nakuha ng mga kongresista 2001 allegedly noon 2001 yun. 2001 tignan mo yung pinagdudusahan natin ngayon Yung pahirap Ilang milyong sa... Pilipino. pinagpalit tayo sa 500,000 Tama. no the Kaya time yan at iba pa mga bagay tatalakayin natin pero kailangan tayo muna mag-break sapagkat ang haba na nalista ng ating mga advertisers. Ang oras po natin alas 9:27 ng umaga. Good morning Pilipinas! Ito po ang inyong programang Executive Session. Live na live po kami sa studio. Second segment na po namin. Pag po kayong BBT, hanggang may kasabot kalahati ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito na po ang inyong barkada sesionista. Walang iba, si Ombudsman Boy Rimulya, Senator J.B. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz, paring Enavier, at paring Pao Camino. Good morning, boys! Morning. Good. Bati mo na. Bati Magandang umaga tayo, po, magandang bati, umaga po. Binabati Morning sa ko, lahat. nakikinig sa atin na Sino? ombudsman, kaibigan natin. Si Rodito,
Governor Rodito Albano. Oy. Oy, kabagan. Kabagan. Sabi ko, sabi ko, Nag-lunch sa opisina ko kahapon. oo nga, sabi ko, Sabado ko lumunta. Hindi, ayoko doon, baka hinga na naman akong pansit Kabagan. Talagang hingan ka namin ng pansit kabaga, boss. Pero kasama ka siya ng isang linggo nung ako yung nag-speaker sa Isabela State University. Oo. Kasama yung mga mayor, so ganda naman, nagkaroon ng meeting kung paano natin matutulungan Isabela. Yun. Lalo na sa agri nila, Yun. tsaka yung healthcare Agri, nila. importante yan, Kong. Kay Jetsen, agri, importante. Oto, Oh. Sino ba ate? galing kay grupo ng Ateneo Class 73 College, Monchito Rocco, at saka 13 na ito, yung Mr. and Mrs. Baguio Reunion ng Class 73. Sa gagawin? Morning, Sa morning. Baguio. Sa Baguio. Wala pa. Kailan? Anong sinasabi nitong si Monchito? Monchito Rocco. Hindi, next year pa pala ito. Oh, bati meron lang ba? tayo, Salamat. mga nasa Facebook Masalamat page na ako natin, sa oh. Isabela, kay Gov. Rodito Albano, kay Congressman Alan T. Of course, kala presidente ng LMP, si Mayor Ino D. At ang sa league naman, si Mayor at RDC, si Mayor Sheena Tan, ng Santiago. Tapos lahat ng mayors na nandun, kay Board Member Arco Mary. Salamat sa mga Isabela, at lagi tayong... Si may Sheena, di natatanggap. ba siya ang asawa ni Ino? Yes, Oh, yes. asawa, oo. Sana lang sana lang yung dalawa, Cagayan at saka Isabela. Lawyer siya, di ba? Lawyer siya. Yes. Batang lawyer. Sana lang yung Cagayan at saka Isabela ma-maximize yung kanilang productive areas Oo. for purposes of Yan na lang food naiiwan production. eh. production. Oh, meron pa bati dyan? Bati Ito, meron. tayo muna sa Facebook natin. Good morning. Richard Dromakin, Hermogenes Cardenas, RD Imperial, Christian Mesa Bellano, Meris Ben Camantigue, Josephine Garimba from Michigan, si Ria Soto, si Altea Calico, si June Gardose Higanto, si Sara Concepcion, si Jaime Gonzaga from Sydney, si Sander Villanueva, si Leilani from New Jersey, si Laureano Sienes, si Aini Pumuseno, si Sylvester Crisologo, sabi niya, good morning sa inyo. Morning. Bobby San Juan, si Angelo Redaha, na gusto niya pag-usapan Sona, mamaya pag-usapan ho namin yan. Si Mariles Plaminiano from Singapore, Cherry May De Jesus, si Wiggy Chowi Guards. Ito, meron ko dito, pero Arabic yung sulat mo, hindi ko malaman kung sino kaya. Si Glenn Kasuga, GI Brad. Sa di Giovanni Pagliero, si Sara Concepcion from LA, California. Bati Yes, pa kayo. Bati na rin natin si former governor, now Tarlac Mayor, Tarlac City Mayor Susan Yap, Susan Yap. kaibigan natin, no? Yes. Morning, Susan. Good morning. Good morning. Kay Governor Christian Yap, nakasama rin natin nung LMP meeting dito. At ang pangunguna sa pangunguna ni LMP President Doña Tesoro, no? Pinakamagandang mayor. Siya na ngayon ang LMP. Siya ng LMP President, nakaibigan natin si Doña National Sen Sa Tarlac. Tarlac. Tsaka si former Governor Victor Yap at sa lahat ng mayors ng Tarlac, nandun na. Yes. Good morning sa inyo. Yung Northern Builders, ayaw mong batiin? Ikaw yan. Ako naman. Ito. Tapos na kayo. Mamaya. Sino pinali? Ikaw pinali. Ito muna. Ikaw naman. Batiin ko lang, ha? Meron pa Birthday lang. Happy birthday kay Police Brigadier General James Brillatis, retired. Sir, good morning, good morning, at saka happy birthday, boss. Si Tony Matalag, General Tony Matalag, good morning sa iyo, boss. At siyempre, bumabati si Congressman Mark Santos, sabi niya, good morning. Sabi niya, Morning, Mark. sana daw pag-usapan ni Presidente yung LRT1 Cavite Extension. Congressman Mark, nagbigay ng magdo-donate naman pala ng lupa eh. Si Pamilya Villar eh. Ano yun? Free from all liens and encumbrances? Free naman daw. Ha? Oo. Talaga Diba? bibigay daw. Ibibigay Wala, daw. Para daw walang masabi si Congressman Mark Walang mortgage? Santos. Walang mortgage? Wala. At yan, in-announce ni Secretary Banoy. Yung bata ni Vince Dizon. Bibigay. Bibigay. Mabuti Kong, naman. meron ka pa? Meron. Ito kay Elong Pariñas at saka mga Pariñas family. Si Bingo Madamba from Lawag. Ito, si Francis Cabogon from Paway, Ilocos Norte. Si Judge Jimmy Santiago. Thank you. Ay, Judge. Judge. Si Good morning, Judge. Judge. At ito, nakikiramay mga taga Ujongan Romblon, nakikiramay sa pagpanaw ni Ma'am Emma Pabon Palyar, isang magiting na edukador
sa Ojongan, Romblon. Yan. Yun. Morning. Oh. Good morning, good morning. Oh, Ed, may babatiin ka ba? Oo, May- eh. Parang nagpapaalala ka. Yung request lang sa akin dito, batiin ko daw sila kapag nandiyan na si Ombudsman. Okay, okay. So, binabati natin yung Bicol Saro Party List. Okay. Di ba? Binabati natin yung Bicol Saro Party List at yung kanilang party list representative na si Representative Terry Ridon. Yes. Di ba? Binabati din natin yung Bicol Gridlock Construction, Goldrock Construction, at GCI Construction. O, kanino yan? At Bago yung yan, sina Steve at Gigi Ibasco. Okay, okay, okay. Yan daw yung mga magagaling gumawa ng mga farm-to-market roads Oh. dyan sa Department of Agriculture. Oh, magaling yan, magaling yan. Good morning sa inyo. Sino pa? Sino pa? Sino pa? May- Ba't di mo binabati yung Northern Builders? Kasi binati na ni Sen eh. Hindi, Ed, nakikinig din ng Ombudsman's Office. Basta bumabati ka. At saka isa pang Notes yata sila. Nagdanos ha? Nagdanos. good morning. Yung pag nakikita ko to naalala ko yung kabataan ko eh. No. Sino? Si Sino? Assistant Ombudsman Miko Clabano. Yeah. Good morning ha. Napakausay ng batang yan. Hawig, hawig. Dami ka. Sa Ledgi lang, Ledgi. Sa gilid lang, sa gilid lang. Oh. Siyempre, binabati ko rin yung aking panganay, si Joem. Happy birthday. Oy, happy Oy, birthday. happy birthday. Happy birthday. Oy, happy birthday. Oh. At saka pag-usapan lang natin kasi sa Lunes ay siyempre yun na ang SONA ng ating Pangulo, yun ang pinakihintay na gaganapin sa Lunes. At Second to the last. Second to the last na ba to? Yes. Ha? Second to the nga, last, second to siyempre. the last, oo. Tapos ang tanong nga dito ngayon, at lahat inaabangan, Fifth Sona. inaabangan ng lahat, ano ba ang mga matatalakay ng ating Pangulo? At siguro, tayo na lang dito, ano ba ang gusto nating sana maisama o matalakay ng ating Pangulo? Ano ba sa tingin mo, Kong John, at kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang magandang may mga maisama may mga dyan? naulinigan tayo Oh. na parang babanggitin ni Presidente kasi ang parang tingin niya okay, ganito ginawa natin from 2022 up to this point. Oo. Marami rin tayong nagawa itong mga pinangako natin na gagawin accomplishments. natin, Oo, etc. Saan tayo nagkulang? Parang ganun ang parang tema ni Presidente. Ano pa ang pwedeng gawin? Ano pa ang pwedeng gawin? At the last 2 years and then beyond, even beyond this administration, ano ang dapat natin gawin para ang anong ating roadmap ng bayan, Pilipinas? para ang bayan natin ay talagang Tuloy-tuloy. aabot doon sa sinasabi na upper middle class status Ayun. para makatulong sa ating mga kababayan. Parang ganun ang naulinigan ko na babanggitin ni Presidente. Aside from, siyempre maglalatag siya doon sa sinabi niya last year. Oo. Na sinabi mahiya niya, naman kayo. mahiya naman kayo, etc. Malagay ko. Parang maglalatag Well, siya. yan din ang inaantay natin. Pero, Marami. yes, more than that, saan tayo patungo? Parang ganun. Marami silang nababanggit. Ayun. Marami yan. Siyempre, ang gustong marinig niyan, sana by, alam ko, may mga i-announce na yung mga talagang salary, tinutugis pa rin. No? Hindi Yes. totoong, Yes, yes. hindi naman totoong tinatakpan na yung flood control. Wala Tuloy-tuloy yan. Wala. Kaya lang, siguro, si Ombudsman, hindi naman pwedeng i-shortcut lahat yan. Para masigurado na airtight ang lahat. At ako naman, sabi ko nga, consistent naman tayo, talagang yung mga tunay na gumawa ng modus, talagang dapat maparusahan. At palagay ko, may babanggitin si Presidente. Presidente niya. At iniintay ng taong bayan yan na kahit pa paano may, At saka yung binanggit may resulta na. Yung binanggit mo sa Sen, yung tungkol dun sa modus, parang sinasabi, ito yung modus dati, ito na ngayon ang dapat nating gawin para pagbabago din ng sistema. And I hope the President will also mention ano yung mga naging balakid pagdating sa nais na mangyari natin lahat. Kagaya niyan, yung sinasabi natin tungkol sa Meralco, balakid talaga yan. Gusto mo, sana maganda. No? At least mabanggit. On energy, no? At least mabanggit tungkol dyan. Ito yung mga kailangan na. Ang dami natin sinasabi. Luzon Economic Corridor, Pac Silica, etc. etc. Dahil natin gustong gawin. Ano yung naging ano? Ano yung saan tayo nagkukulang? Mga Ano yung ipira, balakid lahat yan. dyan? Kailangan Ito yung may workout. ayos. Yung something like At saka importante kasi ang SONA sapagkat ito yung kumbaga parang pronouncement na ng ating Pangulo kung hindi lang yung nagawa niya, mga na-accomplish niya, kundi ano ba yung kanyang tinititigan para sa mga susunod na taon. Anong batas sa mga kailangan ng bayan? Kailangan, di ba? So talagang Dapat ipasa ng ating Kongreso. pakikinggan natin yun, di ba? Alam mo, Andun marami yung dyan. mensahe. Ombudsman, Sen, nakakalungkot man. Alam mo nyo kasi pag sinabi ng Pangulo dun sa SONA yung mga legislation, yun ang priority legislation na dapat inuuna
ng Kongreso, mataas at mababang kapulungan. Pero pag tinignan ninyo, ilan na ang binanggit dyan ng Pangulo pero hindi na actionan. Siguro i-review from the time... Marami yun. Napakadami. Marami. Sasabihin ng presidente tapos hindi gagawin. Inuna pa nga itong mga flood control eh. At saka ang masama pati doon, sinasabi na ni Presidente, ito ang gagawin natin. Pagdating sa implementation, Wala. Follow through, wala rin. Basta ang leksyon namin dito, nung pinag-aaralan namin yung flood control at yung nangyari sa budget, kailangan may nagbabantay talaga sa budget. Yeah. And I think the Ombudsman's Office will now Be one of the vanguards of the budget. Tama. Babantayan namin Kasi ang doon proseso. na nagsisimula kasi... Babantayan namin ang proseso. Ang proseso ng paggawa ng budget. Hindi lang yun. Hindi. Saka yung implementation. Sa lahat. Ah, Kasi, implementation. yung mga magic na nangyayari sa fine print. Okay. Baba, yung ginajumble nila ang funds from program to unprogram, mga ganun. Nawawala na, may pondo na, nawawala yung pondo dahil ililipat na naman sa flood control. Yan, leksyon sa atin yan. Tama yun. Leksyon yan. So, ibig sabihin... Nawala ang right of way funds. Yan, Nawala. yung right of way, napaka-importante nun. Yung presidential flagship programs. Yung North-South Commuter Railway from Clark to Laguna. All the legacy, all the legacy. Saan babantayan nyo na? Paano na? Kasi, ayun nga, Oh. may 500 billion na nilagay doon sa flood control lang. Ayun, dati. Flood control. Oo. Tama ka doon, Ombudsman eh. Kasi dapat ang And then, tinitignan. Right of way funds, nawala. Paano ka magkaka-infra? Kung wala ka right of way. Nawala ba? Ang nakakalungkot pa ron. Ang program. Hindi lagi sa program. Wala. Pati yung pangbayad natin sa foreign assisted. Kasama yan sa paglatag namin ng kaso. Pakikita namin sa tao yan. Para lang una Ganun Ngayon, nangyari, ang isa pang importante, of course, the budget, very critical yan, and a yearly basis, etc. Pero, Ombudsman, mabuti rin at binabanggit mo to. Sana nakikita natin yung mga regulatory capture. Ako. Kasi laki niyan, ha? Tutuloy na namin yan. And we are talking about not just the utilities. We are talking about those who took over many of the assets of government na hanggang ngayon, kanila pala, hindi nila They have not complied with their obligation to develop and expand these assets. mining. Diba? Ang daming ganun, ha? Yung mga, dyan sa PCGG, ang daming assets ng government na hindi natin alam kung anong nangyari. Alam mo, yung sinasabi mo na yan, magbubuo ng isang division si Ombudsman para lang tingnan yan. Ang dami yan. Importante Government yan, contracts, importante division. Di ba? From the way back to, ha? From Oo, 1986 to now, ano nangyari doon sa mga yon? Kasi ito lang, simple na lang eh. Sa tubig, di ba? Nung binigay ito sa Manila Water at sa Maynilad, hindi ba ang pangako nila, bubuin nila yung sewerage network dito sa Pilipinas? Pangako. Asa na yun? Asa na yun? Wala. Bumili sila ng truck, Oo. pang sip-sip ng Poso Negro. Ay, ayan ang Yun ang problema, ginawa. di ba? Dumami yan. Maraming ganun. Dumami yung ganun. Pati yung sa kanina pinag-usapan natin yung sa kuryente, sa power, yung pangako na pira na magkakaroon competition, ng privatization para bumaba ang presyo. Natuloy yung dalawa, yung competition tsaka yung privatization. Yung pagbaba ng presyo. Yung pagbaba Sila lang ng presyo, yun. pangako, hindi natupad. Ang competition nila, internet. Pangako yan, ha? NTC yan, boss. NTC yan. Sino ba nandiyan sa NTC? Si Chairperson Lopez. Yung Crying Lady? Crying Lady. Crying Lady. Crying Lady. At saka, Walang ginagawa yun. pinag-usapan na rin lang natin yung... Sama lang. Ang ating internet talaga ngayon, ang ating data, Yan. makakaawa ang Pilipinas. Naku, sobra. Makakaawa. Sobra. Sa iba. Ano ka? Subukan mong sumakay na Skyway mula Quezon City hanggang Alabang. Tingnan mo ilang beses ka mapuputol. Madadrop, Yeah. Drop. Matatrap yung ibabaw. polvo. And we are talking about AI. Dapat yan, 100,000 bawat drop eh. Kasi para matuto itong mga to. tama. Wala kasing, ang fine mo yata 3,000 pesos na, 5,000 Baka pesos. wala pa nga yun. Less. Tapos, one count, 5,000 pesos. Baliwala yun. Bibong araw yan, papalyan na lang yan. Baliwala Hindi yun. mag-i-invest yan. At saka yung sinasabi ko nga, Ombudsman, yung ginagawa nila na naglalagay sila ng mga subscribe sila ng pa-subscribe pero wala namang slot para doon sa pag-subscribe. Kaya ginagawa, nagpapalit, nag-aalis ng mga slot, papatayin ka muna, magkakabit na isa. Ginawang negosyo. Regulatory Ng mga- capture. Ay, sobra. Kaya, Tubig, kuryente. ayan. Yung mga Internet. regulatory agencies, ombud, pwede mo silipin. Government Contracts Division. Ako dami niyan, boss. Medyo... Yung mga concession agreements. Lahat ng hindi Kuryente natutupad. ang- Privatization. Hindi, bigat ng Yung kuryente. privatization, Dapat ang ang bigat ma-review. nun. Hindi, kasi may obligation lahat under the contract kasi.
All of this Dapat meron ma-review including kung yung advantageous turnover, ba yan. technology Parang transfer. parang Marami yan. Parang sinasabi mo na bakit isang korporasyon lamang ang nakakakuha ng maraming lupa diyan sa Taguig, diyan sa ano. Parang yun ang ano mo eh. Parang yun ang sinasabi mo eh. Dahil alam mo, nabanggit na rin ni Ombudsman, no? Marami nangyari dito sa budget. No? Kailangan talaga natin i-reforma dahil nga, marami talagang nagsamantala no? Na pwede mong ipasok na itago, guluhin. No, para nagawa yung flood control kasi ginulo-gulo yan Iko-confuse ka talaga Kaya nga nung sinabi sa akin ni Senate President Sherwin, dapat magmamajority leader pero pinili niya sa finance ako. Sabi ko sa totoo lang, sabi ko bro, ayoko ko yung numbers. Sabi niya, kaya lang mahirap, masyadong powerful ang finance committee. Pag Di ba naglagay ka dati ng... si SP may hawak doon? Di ba? Kaya nga alam niya na gano'n ka-powerful yan. Pag hindi... Very responsible si Sherwin. Bibigyan kita ng... Hard act to follow yan, ha? Mahirap. Sen, ha? Kaya sabi nga niya, kung maglalagay ka ng hindi mo pagkakatiwalaan, maraming Delikado. pwedeng gawin. Yung pagtatago at lahat. So, yung sinimulan niyang reforma, gusto niya matuloy. Pero- tutuloy natin 'yon, no? Yung Of course, sistema. wala Yung sistema niya, sistema. wala nang amendments, no? Or insertions sa BICAM, sa small BICAM, lahat ngayon ay open na, no? So, Pero yun Sen, ang magagawin para natin. At makatulong... saka the legislators, especially the congressmen, better listen, no? Huwag kayong hihingi ng pondo, no? Hindi kasama sa RDC. Yes. Ang project. Kailangan na. Walang magic requirement dyan. na. Walang magic dyan. Kailangan, Pero- ano ba yung RDC? Regional Development Council. So kailangan talagang tugma Meron. doon sa... required na Mag long-term planning naman sila. Especially for infra. Pero ang importante, Pag-aralan nila yung distrito nila, pag-aralan nila yung region nila. ang Long-term planning sila, mag-usap-usap Pero sila. Sen JV, meron akong ibibigay sa iyo ang consultant para Sino? dumali ang trabaho mo. Total dalawa rito, wala namang ginagawa ngayon. Si Manix Dalipe, Stella Kimbo, diba? Tapos kumonsulta ka kay Libanan. Diba? Yan, maraming maitutulong sa inyan. Pero seriously speaking, meron ngayong comatose na kaibigan natin. Oh. Comatose siya ngayon eh. Oh. Ano consultant ni Senator Ping sa budget? Si Joseph Ranyola. Pagdasal lang natin ganun siya. ba? Si Joseph? Wow. Ito, He's been sick eh. He's been sick. Comatose. 10. Baka magaling yan sa budget. Ang galing-galing sa budget yan. Sana makarecover. Joseph. Nahabol niya eh. Magaling talaga yan si Joseph. Knowledge niya. Pero ang importante din sa tingin ko, yung umpisan, yung baseline ng budget ng lahat ng departments or agencies. Kasi hanggang ngayon, hindi sila nagko-conforme doon, ha? Halimbawa, ako, Department of Transportation. Anong baseline mo? Bakit ka nagkaroon ng ganitong baseline? Diyan sa, halimbawa, sinasabi mo, all of the mass transit, ito ang baseline ko. Bakit? Ito ang baseline ko pagdating sa land transport, pagdating sa ganito. Otherwise, walang mangyayari doon, hindi mo alam eh. May mga nababayaran na hindi dapat binabayaran. Ako nga pwede, isa lang eh. Isa lang gawin natin, at least for this year. O walang insertion, yung sinabit sa NEP, yun na. Yun dapat. Pero dapat may baseline yun. Kaya lang, For as long as they can justify their... they have to justify because many of these At saka- agencies, problema yan. Then, ang mangyayari na lang, it's either bawasan ko yan, pero hindi madadagdagan. Alam mo, ang pwedeng gawin na compromise lang dyan. Kung maglalagay tayo ng across the board, equal, parang nung araw na system. Oo, tama. Equal lang ang bawat distrito. Tama. Ganun lang. Hindi natin, no? mas mabuti pa nung may PDAF, equally distributed. Equally distributed. Alala ko yung Ombudsman, singit, nung nandun ako sa Kongreso noon, Tsaka ang party list, walang distrito. Walang project. Tama. Soft lang sila. Tama Ano yun. soft lang? Soft lang lagi sa kanila. Standard yun. Standard. Kaya Pero ngayon, ang balita ko, ang Supreme Court is looking into the Carpio decision sa party list. Yan. Kasi Finally. Tama. kawawa Baka Pilipinas sa kailangan ginawa i-review, nila no? dyan na desisyon. yun na inopen. Na naging yung contractor naging congressman at hindi umalis doon. Talaga yun lang ginagawa nila, kontrata lang. Tsaka yun ang nagpasama talaga, nagsimula ng modus, yung congressman, yung contractor na naging congressman. Dahil alam nila eh. Di ba? Kung Kaya- paano yung At saka yung congressman na naging contractor. Ganun Pareho. din. Ganun din. Pareho. Kaya ito at saka iba ba mga bagay tatalakayin natin. Kailan lang talaga tayo magpatalastas. Ang oras po natin, 9:57 ng umaga.
Number 1. Good morning Pilipinas. Ito yung programang Executive Session. Babalik doon po kami. Aming third segment. Samahan niyo po kami gamamayang alas 10:30 ng umaga. Ako po si Bilis. Atty. Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po si Ombudsman Boying Rimulya, Senator J.B. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz, paring Alabier at paring Pao Capino. Good morning, boys! Morning. Alam mo, Good morning. ano ba, ito Monday na. Pwede bang tayo humiling? Ano ba ang hihilingin natin kung tayo ay hiling na sa isama sana ng ating Pangulo doon sa kanyang zona? Anong gusto nating marinig na masabi ni Pangulo? Gusto marinig. Yung gusto natin marinig. Klaro naman dun sa naging huling survey. Diba? That ang number one na gusto ng mga tao, i-address ng Pangulo yung issue ng pagnanakaw. Yes. Corruption. Corruption. Hindi, Corruption. hindi, sa Inflation. perspective lang kasi na sinasabi ni parang Ed na hanggat hindi kasi na-address ano ba talaga yung mga sa corruption, kahit anong itout na achievement ng administration, positive infrastructure, security, whatever, Wala rin. hanggat hindi na-address yung corruption at hanggat walang nakikita na meron naman, especially from the ombudsman side, pero parang ang tingin ng tao sa mga survey kulang eh. Kulang. Hanggat hindi nadadala sa kulungan itong mga malalaking tao na ito, wala, kahit anong achievement, walang bababa ang perspektibo at tingin ng mga tao dito sa administrasyon na ito. Kaya ako, I'm hoping for the best, pero kailangan talaga, Sana may yun lang. mabanggit. Kahit isang oras niya sabihin lahat ng pwede ipakulong, lahat ng plano, pero itong corruption, it is the main. Ako it is more the than main that, topic. ano lang ako ang iniisip ko, isa lang naman Yun lang gusto lang maramdaman ng taong bayan na hindi sila pahirapan. Yun lang. Sa ordinaryong pamumuhay, sa ordinaryong pang-araw-araw nila, yung tipong kamukha ng ito, meron nga dito, example lang. Ito ay maliit na negosyante. Ito ay tapsilugan lang ang negosyo nito. Tapsilugan lang. Ito, humihingi lang ito ngayon, nag-text sa atin, humihingi lang siya ng isasara niya na. Nalugi na yung tapsilugan niya. Humihingi lang siya ng clearance para maisara niya yung kanyang tapsilugan. Alam mo, si JB, kung magkano siningil sa kanya, para isara 53,000 pesos. Saan yan? Bihar. Dito sa sa Paranaque. Yung mga Nako. ganung bagay. Mayor! Isipin, Mayor! napakahirap ng ang alam mo, gusto lang naman ng tao, mag-a-apply ako ng permit ko, lisensya ko, Ayusin ko. clearance ko. Madali lang sana, wag nyo na akong hingan, wag nyo na akong pahirapan. Kaya napakalaking bagay talaga. Yung business processing office na yan. no? Talagang, Kasi Ngayon. otherwise, pag di mo sinara, Yeah. meron kang open case ang laki. Kailangan mo Sige, isara. Ito. Wala na nga siya, lugi na nga siya, 53,000 pa po. If you're talking Para about... isarado mo, mababayad ka. Oo, Saan bayad saan ka. napunta yung pera? Yan. Simula sa LGU. Sa lahat yan. LGU. Sa lahat Baka ng tanong nga LGU yan. dito, Saan gamitin ng LG yun? hindi ko alam. Ito. Ba't Imagine, ka kukuha ng income sa lugi? may business tax na, may Kaya- penalty pa. Kaya nga nagsasara, ibig sabihin hindi na kumikita. Hindi na kaya no? Oh, ngayon. Tapos sisingilin niya. Napag-uusapan yung tungkol dun sa sinasabi ni Pao na corruption. Okay, may makukulong, etc. etc. Pero yung regulatory capture is by itself mas malaking corruption pati yan. Oo. Halimbawa, yung meron ko. Kasi dyan nag-intersect Oo. ang public tsaka private. Yan. Ang private sector corruption, Matindi. hindi pwedeng baliwalain yan kasi Yes. mas malaki yan sa buhay natin. Oo, mas malaki pa yan. Ang impact niyan mas malaki. At meron tong nakakabit sa gobyerno, siyempre. Hindi, nakakabit nga sa Nakakabit gobyerno. na sa Diba? gobyerno Oo. yan eh. Ayan, talagang pahihirapan. Hindi. Itong buhay ng mga telco. Oh. Yung internet nilang mong babagal-bagal, tsaka puputol-putol. At mahal pa. Mahal pa. Walang ginagawa NTC, di ba? Yan. Ay. Walang ginagawa Yan NTC. ganyan. Ako, eh, Wala talaga. May Wala. magagawa. Para ko. silang empleyado ng telco. Ng mga telco. Oo nga. Yung tatlong mahalaga nga sa buhay ng tao Power, kuryente, water, Power. tubig, Pagkain. tsaka yung internet. Di ba? At Yung tatlo. pagkain lang, simple lang. pagkain. Siguro kung gusto marinig sana, una-una yung last year kasi ang binanggit yung mahiya naman kayo. Oo. Kailangan meron, hindi sabing may mananagot na. Oo. O may Meron na nanagot. nga eh. Meron na. Pinanagot Meron na. Pero I'm sure meron na. Hindi, pero Kaya alam mo- inaantay natin talagang mga gumawa ng may salarin dito. Kaya inaantay ng taong bayan. Alam mo yung sinasabi mong yan, yung katabi mo dyan, ngingiti-ngiti lang. Yan, meron Pero na. tingin ko Inaantay natin. Isang major na announcement ng Pangulo, Tingin ko manggagaling kung saan sektor si Ombudsman ay Oo. nangunguna. Pero dapat
madagdagan. Yung mahiya naman kayo, okay yun, flood control, etc. etc. Okay yan. Kasi may nangyayari naman talagang ginawa. At ginagawa pa hanggang ngayon, tuloy-tuloy May naman mananagot. yun. Pero yung mahiya naman kayo part 2, yung mga talagang Ngayon, malaking balakid sa ating Oo. buhay. Nakafocus kami ngayon sa LTO. Yan. Sa LTO. Yung Kagaya kontrata, yan, yung oh. kontrata. Doon sa Dermalog tsaka sa... Tsaka sa lahat ng racket dyan. Oo. Sa lahat ng racket. Talagang ano, no? Kaya, alam Pati mo... yung sinasabi oh. mo, Ombudsman, dati nung governor ka, yung prangkisa, LTFRB yun. Tsaka yan, no? Hintayin nyo lang. Palipasin lang natin. Palipasin lang natin to. Palipasin lang natin yung Oo, zona. Ako, ano lang, simple lang. Oh. Yung corruption, of course, dahil yan yung naging tema nung speech last Yes. year, no, SONA. Pangalawa, dapat meron sa inflation dahil ramdam ng tao ngayon ng tao yan, hirap, oh. no? Yung taas ng kuryente, ng bilihin, Gasolina, di ba? ng gasolina. So, pangatlo, syempre, of course, yung ekonomiya kasama ron. At ako, huli, syempre, bias ako, yung healthcare kasi ito isa sa mabigat Siyempre. na pinapasan. Isa sa Nagiging pinaka, hirap ang tao mabigat na Middle class ka pinapasan. na, magiging poor ka pag dahil sa health problems. Tama yan. Kasi hindi pa kaya ng PhilHealth na tustusan Sagutin lahat. lahat. Hindi pa Oo. Hindi pa nakadesenyo ng gano'n Di ba? So, Hindi pa. sana yun lang. No? Hindi pa Ako, kompleto Pero sa akin, Pero ano, budget issue ba yun? Or ano Partly. lang yun? Of course. Partly budget Budget. issue yan. Budget. Pero maraming korupsyon dyan sa loob. Iba napakadami. yun. At saka kasama yung mga private yan. Oo, Private siyempre yan, kasama private yun. yan eh. Kaya alam mo, kasi, marami tayo pinag-usapan si Ombudsman tungkol sa universal healthcare. No, meron tayo may PhilHealth. Yeah. Andyan yung MAIP. Kaya ang problema, yung sinasabi ni Ombudsman nung nakarang discussion, ang ospital, yung mga doktor, may mga nag-take advantage. Tinataas naman nila Yes. yung Yung rate. rate. So, Yung yan ang rate. mga dapat natin bantayan. Kasi yung case rate, racket Sa talaga susunod. yan. Racket Oo. talaga yan. Eh, Kagaya niya. Daming ano eh. Case rate mo pneumonia. Oo. Hindi naman lahat ng pneumonia pareho eh. Nagiging severe. Yung severe Ginagawa pneumonia, nila nasa hospital ka, Oo. mahal yun. Oo. Matindi yun. Mas malaki May pneumonia makukuha naman, nila. pauwiin ka kasi may gamot ka lang na iinom. Outpatient. Pero pag ikaw, Pero pareho ang trato. pag nagka-pneumonia ka, Racket na yan. Ang malungkot, pneumonia ka, sisingilin ka yung pinakamataas. Yes, siyempre. Yun ang mataas. yun ang ginagawang up-casing, ika nga. Tawag doon, up-casing? Simpleng Parang bronchitis, upselling, Up-casing. simpleng bronchitis, o kaya pneumonia, ginagawang severe pneumonia. Kasi Yeah, eh. 300,000 ang Ba? ang ano dyan, ang Sige, limit yan, ng oh. PhilHealth. Kumbaga, nagte-take advantage. Kaya Sen, papasok din dito yung sinasabi natin parate, especially nandiyan na si Ombudsman, yung certainty of punishment. Yes. Kasi wala namang Wala nakukulong talaga na doktor. wala Namang paparusahan. nakapaparasahang ospital. Di ba? Pero pag yan meron na, ay tingnan mo kung hindi umigi yan. Parang Ed, hintayin mo daw yung Parmali kasi malapit na yan. maraming ano dyan. sana lumabas si dating Senador Dick Gordon. Almost ready na yung... Ayun, no. No? Oo. Parmali ha? Kaya nga ako natuwa. Ang hirap. Di ba pero doon, di ba na-file na yung Parmali? Hindi, i-withdraw nga namin yun. Para baguhin. Para baguhin. Kasi para nga, wala baguhin. ngang- Oo. Wala. Wala sa isa yung Hindi, na-file. compliance lang na nag-file. Yung, Pero wala ayun. talagang laman. Walang sustansya yung pinail. Pwede ba Marami pinadala sa akin dito. pakibalato mo yung dalawang magkapatid? Matignan maigi kung ano talaga ang partisipasyon nila ron. Sino Meron yan? daw. Ito daw. Oo. At saka, Sino yan? Ito, may Meron iwagang, daw, meron ito, daw. may iwagang text. Oh, ano yung basa? meron daw, Oo. meron daw grupo, Oh. fraternity sa law, Oo. na yun ang nagbuo ng Parmali Corporations. Oh? Parmali Corporation? Ba't Anong marami eskwela? ba yan na Anong eskwela? corporation? Ay, Marami bang corporation alam siya? mo na, sino ba nag-eskwela nung at that time? Kayo. Parmali. Oo? Di ba? Corporations, ha? Ibig sabihin, hindi lang isa to. Marami to. Fraternity. Oo. Oh. List. It starts with the letter L? Lorna Tolentino. Lorna. Lorna O Latini. Oh, yan. O Latini. Ayan, ayun. oo. Yun na. Nasa akin yung listahan. Pero alam mo, higit pa dyan, ako, pananaw ko lang naman, alam natin may korupsyon, may... Yes. Ang tanong kasi dito, paano ba natin na mabawasan o mapigilan ito? Kasi tama yun. Pero tapos na yun eh. Hinahabol natin. Ang tanong, paano ba mangyayari Yung sistema, wag ano nilang bang- ulitin? anong gagawin ano sa ba gagawin sistema? na sa sistema para wag na lang po ito maulit? Kamukha na ginagawa ngayon ni SNJB. At saka ni Ombudsman, babantayan ngayon yung takbo noong budget. Tapos si SNJB, bawal na ngayon. SNJB, sabi mo, di ba? Yung magbabago-bago sa budget, ayaw mo nang baguhin. Pero sa ibang bagay, ano ba ang pwedeng magawa dyan? Ano? Ombudsman. Oo. May nagdadex lang dito. Pakibantayan din daw
Yung omnibus supplier noong Omnibus. PCR machines. Sabihin, lahatan siguro. Yung supplier daw nung counting machines ba yun? Itong PCR. PCR. Saan yan? sa Comelec? Sa COVID yan. Hindi. COVID? COVID? Anong Ayan. PCR? Yun lang ang tinex eh. Ano daw yung PCR? Pakiba, kuhan mo nga, detalye. COVID yan. Kasi tiga San Juan daw ito. Yung Wait lang, susupply. Magaling yun. Tiga San Juan. Magaling yun. Tiga San Juan, ha? Yun na talaga magaling na Kasama. supplier. Alam mo yun? Yung tiga San Juan daw yun. Kompleto yun. Kompleto Oo. yun. Ombudsman. Pinakabahan tuloy mga binabati niya. Ha? Basta wag niyong kakalimutan, ha? Wag mong kakalimutan to Pero si si Congressman JB. Terry Ridon, ha? Saka yung Bicol Gridlock Construction Yan. at yung GCI Construction at si Steve at Gigi Ibasco. Good morning sa inyo. Pero sa report, bang gusto nating marinig ng COVID tayo. nga yun, yung PCR sa COVID. Oh. RNA. Hindi ako. Ang ano natin talaga, yung certainty of punishment na ito yung sinusulong ni Ombudsman. Kasi alam mo, marami nang duman na skandalo. Yung mula nung fertilizer, itong PDAP, Napoles, may flood control ngayon at kung ano-ano pa. Ang nangyayari, yung mga small fry, ika nga ang nakukulong. Pero yung mga talagang big fish, hindi. Kaya ngayon, pag meron talagang mahuli, No. para naman magtanda kasi wala natatakot talaga eh. Hindi, kaya Gumawa ng lumakas ang loob kabalastugan. eh. Lumakas ang Lumalakas ang loob. Lalo na ngayon, yung mga biggest fish dito, lumakas ang loob kasi dati hindi na parusahan. Wala napaparusahan. Nakalusot. Nakalusot. Ito Ombudsman, hindi ko lang Yumaman alam. pa. Mayaman na eh. Legal na yung yaman niya. oo. Pero hindi pa Dumagdag pa, nakontento. di pa na kontento, ah. Hindi na kontento. Talagang- Ito Ombudsman, hindi ko lang alam kung po pwede, no? Pero maaari bang i-review yung mga naging desisyon ng husgado pagdating sa mga ilang kaso, 'di ba? Referring to yung mga corruption. For example, meron mga kaso ako naririnig. 'Di ba? May nawalang pera. Nandun sa desisyon. Oh. Nawala yung pera. Pero hindi. Pero walang nagnakaw. Oo. Saka wala, hindi, pinapasole, hindi. Pinapasole. Pero hindi sinauli. Wala. Hindi pa sinusole. Hindi pa siya nasauli. Hindi ba? Writ of execution dapat yan eh. Sino ang mga nagdesisyon yan? At bakit ganyan ang desisyon ninyo? Dapat yan may execution pending appeal sa graft cases. Yes. Sa graft cases. Oo. Execution pending. Hindi, Otherwise, maraming ganun. Yung nawawala na lang yung... Nawawala na eh. Kasi ang tanong kasi dito, Ombudsman, pagdating sa desisyon ng court na ganun, who should be the trigger? Sino dapat mag-trigger nitong mga dispositive portion ng court? Hindi malinaw eh. Implementation. Wala. Should it be dapat kayo? yan Should it be ang- the ombudsman? Who Probably should- we have to yung check the civil court? function of the Special Prosecutor's Prosecutor. Office Yes. Baka Para dapat sila maging mag-follow forum up. talaga. Baka sila. Follow up nila. Para Kasi- ma-follow up lahat. Oo. Ito. Oo. Yusek Lau. Sino ba itong Yusek Lau na ito? Alin? Sa? Yusek Lau? yung kalbo. Oh. Yung kalbo? Oh. Binalik mo naman Ano ba to? Nasaan na ba yan? Parmali. Yan yung suplado eh. Ito ba yun? Oo! Pakasuplado sumagot niyan. Dating PMS yan. PMS. BBM yata. Housing. Nag-issued pa yan eh. ng Housing ano. pa. Housing. Pakasuplado Yan, niyan. lawyer ni Bongo. Ganun ba? O, basta malapit kay Bongo. Oh, ito. Si ito. ano- Nasaan na yan? Ayun na nga, hinahanap nga eh. Kasama Baka may buhok na ngayon yan. Susi eh. Isang susi yan. Oh, at saka sino ba itong si Tita Nani? Sino to? Oy. Tita na. Tita Nani. Costume yan. Costume yan ah. Ito. Ay ba naman? Ang dami naman listahan ito. Binibigay mo sa akin. Paano Nahihirapan ako. Halimbawa dyan sa customs. Nahihirapan ako. Binanggit na natin ito. Di ba? Ang pinarusahan yung tracker. Ang pinarusahan yung broker, budigero, yung si Taguba. Pero lahat doon sa Bureau of Customs na sangkot allegedly, Wala. walang kasalanan. Na-promote pa. Napunta pa sa mga gandang pwesto. Oh. Paano yan? Parang sinasabi mo, by crimen, pero walang naging Hindi, yun, criminal. yun ang ito. sinasabi ko. Ito. Yung certainty of punishment, importante. Oo. No? Kasi nga, wala talaga natatakot eh. Di ba? Kasi yung mga talagang involved, yung maliliit ang napaparusahan. Gurami. Pero yung Alam mismo, mo, si JB, mga gumagawa at yung mga nasa gobyerno matataas sa posisyon, yun nga, napopromote pa, nababalik Lalabas pa, pa yung nakakabalik silindrong pa. yun sa customs Wala kung walang involved doon. Ito. Ito na Ano nga pa? eh. Ano yan? Wala natatakot talaga, magnakaw. Ito daw yung mga miyembro ni Lorna Tolentino Group. Sino yan? Sino? Attorney Daryl Valles. Oh. Attorney Julius Brutas. Oh. Prutas? Brutas. Oh. Of course, aside from Christopher Lloyd Lau. Oh.
Tapos Julius Encisos, yun ang mga ito. Yung Ano, mga yan, incorporators? ano ba yan? Yung mga Parang kasama daw. kasama. Galamay. Galamay. Ay, pasa mo na kayo. Ibabasa ko. Ito Pasa na mo nga. na, pasa mo na. Binabasa ko na nga eh. Pero mag-break muna tayo kasi marami tayong pag-uusapan. Kailangan tayong mag-break kasi nakalinya na naman. Ang oras po natin, alas 10:16 ng umaga. Good morning Pilipinas. Naku, ilang minuto na lang po nalalawi dito sa aming programa. Huwag po kayong bibitiw ha. Last 7 minutes. Ako po si Attorney Dudulay. Dito rin po si Ombudsman Boy Rimulya, Senator J. Versito, Congressman John de la Cruz, Paring Edabir at Paring Pao Covino. Good morning, boys! Good morning. Good morning. Ay, talagang Good morning. ayun lang, Monday, so na. Maririnig na natin yung pronouncement ni Pangulo dito. Pero sana isa pang maging pronouncement dito, Ombudsman, sana yung preventive measure talaga. Ang paniwala ko talaga, yung mga kontrata, especially pag regulatory, i-publish na lang nila. Kasi lagi na lang nakatago yan, may mga yung mga Hindi alam. power purchase agreement. Lahat yan, Dapat yan, nakatago yan. i-publish dapat lahat. ha? Ako, transparency, publish Dapat may yun. wall yan. Dapat may wall. Ang problema daw, Ombudsman, lahat pala ng mga kontrata may nakalagay doon, confidentiality. May confidentiality. Confidentiality clause. Yun ang delikado dyan. Bakit may confidentiality clause? Anda. Ang mga kontrata, nakasama ang gobyerno. Ano, what's so confidential about it, di ba? Tapos ang nagpapasan yung taong bayan. Hindi, kasi yun ang problema eh. Sa pag nakatago, hindi mo alam kung ano yung talagang formula. Kaya marami Anong yung problema. usapan, Data di ba? privacy is also a problem. Oo, di ba? Oo. Pero ito bang ganito, Ombudsman, sa pananaw mo, itong mga kontratang ganito, is there really a data Dapat privacy walang issue? dapat walang ano yan. Dapat Di ba walang waived dapat yun? natago yan. Oo. Di ba pag government contracts, it should be considered Oh, waived, di ba? To be open Waived to dapat yan, everybody. Di ba? Para makita yung laman ng kontrata. Yung mga pages siguro, yung mga annexes na may technical. Redacted. Pwede Pwede mo mong i-redact. takpan. Redacted. Pero technical lang. Technical. Oo. Otherwise, wala ka dapat. Kasi Hindi. ito Dapat siya open yan eh. Dapat nga naka-post sa wall yan eh. Tama. totoo, boss. Oo, Totoo. Para Dapat makritik, makita. Oo. Kasama na dyan yung mga Transparent leases. dapat. Yung mga leases of government properties. List of government Lahat, properties. di ba? Oo, Dapat oo, oo. ilabas na. Kasi itong problema, di ba? For example, kay Ombudsman, mag-re-request ng kopya. Imagine, magre-request pa kayo ng kopya para imbestigahan Oo. lang. Di ba? Tapos yung iba, ayaw pa ibigay sa'yo, di ba? Ayaw, O ayaw. bibigay sa'yo, kulang-kulang pa. Teka, teka, bago ko makakalimutan. Nasaan yung si Ponyong? Si Ponyong Boy. Hintayin mo na lang Ha? kasi tatakbo yun eh. Ponyong Boy? Tatakbo yun. Tatakbo saan? Relax ka. Davao del Norte. Malapit. Davao del Norte. Tatakbo ng governor. Tatakbo yun. Ah, ganon. Bakit? Kung Ano bang- makakatakbo ka pa bago ka masintensya ni Ombudsman. Yung pinaka nakakalungkot, tulad yan, ayuda na lang. Kukurutan mo pa. Kukurutan mo pa. Hindi pa kurot Di ba? yun eh. Dakma yun eh. Naku, may ganyan din sa amin. Sa San Juan? Oh. San Juan? Oh, Pero yung omnibus- kinukurutan din. Tama ba ako yung Para sa omnibus mga tiga hirap San Juan? na- Ha? Yung omnibus tiga San Juan Oh, yun pero eh. ano yun? May-ari na eskwelahan. Meron kami ano eh. Meron kami Kaibigan kaso pa natin na yun. Mabait naman yun. under Ate. PI ngayon. Oh. Yan, precisely na ang modus niya nangungurot ng ayuda. Yan. Nangunguro. Oh, Yun ang Oh, nakakaano. dating congresswoman. oh. Dating Congress. Ba? Wow. Ba? Nangurot ng ayuda? Barbero? Ano, no? May ahit? Hindi, nangurot May eh. kasabang ahit. Nangurot eh. Delikado. Hindi lang nangungurot, namumutol. Namumutol? Ba? Ayun. Pero nakakalungkot. Bago yan. Hindi, pero Kaya, bigyan mo kami ng clue. sino yan? Nasa Luzon ba to? Sa District Visayas? ba yan? Sa District Mindanao? o Ano ba to? party list? Narinig mo na ba yung Kangkalu? Yan. Naku, alam ko yan. may tsura yan. Hindi. Ano yan? Matindi-tindi May yan. tsura yan. Hindi, pero nakakalungkot ha. Yung ayuda na lang. Dapat yung diretso na lang sa taong bayan eh. Di ba? kukurutan mo pa. O babawasan mo pa. Hindi, alam mo kasi Kakaltasan ang mo pa. problema nga, alam mo, ang pinaka-effective Parang talaga sobra dyan, na yun. Yun ang ano. idiretso na doon sa wallet noong beneficiary. Dapat eh. Yun nga. Yun Dala sana. cash Kaya kasi lang, yun eh. ang problema kasi nga, pag Hindi. ikaw... Ang report sa akin kahapon, Oh. may nag-report sa akin yung 5,000 ayuda raw, 1.5 lang daw nakakarating. Swerte pa yun. Oh. Isa sa Maraming swerte ganyan, pa yun. maraming May ganyan din sa Madaming amin. ganon. Madaming Maraming ganon. ganyan, boss. Yung isa, 1 bolib lang. Ako na. Ito. 1,000 lang. Sa amin din, may ganun. Ang style ng mga... Nababawasan ng dalawa. Di ba pinabipirma na yan, blanco eh. Ngayon, pirma na yan, blanco na yan. O, pirma kayo. O. Hindi, ang pinakakawawa dyan, yung mga no read, no write. Kasi minsan yung Tsaka, star print. para may makuha na lang. Para may pirma na lang. Iba- Minsan walang makukuha pag no read, no write ka. Wala. Hindi, They iba will yan, take hindi na lang
advantage of you. nagrereklamo kasi basta At kaysa zero. May bago pa dyan. Oh. Isusubok May bago ko yung pa? ombudsman. Oh. Sa MAIP doon, yung MAIP, bago yung MAIPIF. No? Maip to, maip ah. Oo. medical assistance to. Bawa, alam ko si Saldi daw noon, Oo. bibigyan bawa yung mga provincial governor, may 50-50 million. Oo. Pero, ang Ibabalik mo yung iba. basta ang supplier Oo. ng Isa lang. equipment, ng gamot, Oo. galing Sila. sa kanya. Ayun. So, pati ba naman medical assistance? Pati Basta- ba naman ayuda, di ba? So, Yun daw, ano, bigyan natin Dapat yan. may Ito, makuan dyan masampulan, ombuds eh. Malapit na. Ito Magkano kay tayo? kay Popoy, bakit daw wala daw nangyayari doon sa Cordillera na grupuhan? Anong- Meron yan. Anong- Hintayin mo yung mga Cordillera boys. Ah, Meron yan. bakit? Bakit? May na mapapasok. Rock netting yan. Bakit? Rock Bakit? netting at saka Bago yung flood control. Naiinip ba siya? Naiinip siya? Naiinip, Bakit naman naiinip. Alam nyo nga, sabi nga natin dito, napakahirap po magbuo. Yun ang pinakamabigat na trabaho, yung umpisa, yung buuin ninyo, yung ebidensya. Toughest yung job of a kwento. lawyer yan. Toughest Oo, job. Sa lahat ng trabaho ng abogado. Tama. Pinakamahirap gumawa ng complaint. Oo, Case building totoo. up. Pag yan nabiyo mo, ayos Yung na. comprehensive complaint, Yes. supported by evidence. Oo, ang hirap That's the niya. hardest. Hintayin nyo yung makukuha yung mga helicopter na sinasabi ni Sen JB. Ah? Para laking mga helicopter yun. Ganon? Hindi yan mga Oh. ano yun? Hindi Hindi yung mga... Teka. Oo, Hindi oo. Robinson. Hindi Robinson. Oras na ba? Magalit Oras na na sa ba? atin. May black timer susunod sa atin. Wala na. Wala na ba? Wala na. Next week, bumalik na. Next week Next week. Ngayon daw, wala ngayon. Wala ngayon. Wala ngayon. Pero oras na rin. Kailangan na rin tayo magpaalam kasi oras na. Pero oras na rin. pagka naman daw umangal, pwede mong reviewin ombudsman yung mga importation eh. Oo, talagang ayos eh. Okay. Magpaalam na tayo. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Itong kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boying Remulla. See you next week. Maraming salamat po. Cheers ito po, mabuhay po. Ed Davier po, maraming salamat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Sa ngalan po ng aming kasama si Ambassador Teddy Boy Locsin. This Executive Session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Thank you, Facebook.